Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat, sa totoo lang. 4:56 na po ng hapon, Ricky Rivera. Jay Halbuna po. Sa totoo lang, dito sa Current PH TV, pag-uusapan namin ngayon ay yung panukala, no, ng ibang mga legislator to lower the age of responsibility from 18 or 16 to 10 years old. Bakit? Dahil nga dun sa nangyaring shooting incident Sa Tacloban. sa Tacloban, na kung saan marami yung mga estudyanteng namatay at nasugatan dahil nga ho din sa kabalbalan nitong dalawa. At na-trauma. At na-trauma pa daw. Oo. Ngayon, bakit ganun ang naging solusyon ng gobyerno? O panukalang solusyon na i-lower? Anong ibig sabihin nun? Tingin mo? Well, tingin ko, kasi sabi nila, pag medyo mas bata pa, hindi pa ganun mag-isip Oo. ng krimen. Oo. Bakit mo mas lalong bababaan? So, sa tingin ko naman, hindi lang yan yung solusyon eh. Tama. So, maraming factor kasi kung bakit nangyari yan. Tama, oo. So, sabi nila, kapapanood, kakalaro sa online games, Ayan. na-impluensyahan. Oo. Iba naman yung base sa abroad, sa US, na mga shooting incident din na katulad yan, Oo. na nakasuot pa sa t-shirt yung sa print ng bata na same ng shooter na nangyari din sa US. Mm. So, sa tingin ko, yun yung mga ano eh. Pero kung akong tatanungin mo dyan, No. magulang pa rin eh. Yung Magulang. guidance ng magulang, ang importante sa lahat. Oh, yun nga yung naging problema natin kasi alam nyo, sa palagay mo mga ilang sociology o psychology departments dito sa Pilipinas, siguro mga libo na yun. Baka, Malamang, no? lamang. Oh, sa dami-dami ho niyan, bakit wala hong nag-research tungkol dyan sa phenomena na yan? No? Na nakikita naman ho natin na hindi pa consistent. Pero, makita nyo ngayon sa pahayagan, mukhang parang talagang pinupush na maging isang major issue itong lowering of age of responsibility. No? Mukhang may ganun eh. Bakit? Pinapalabas na sa Batangas daw. Merong ganito. Samantalang Na-preempt, parang mga ganun. chismis pa lang ho yun. Tapos ngayon parang meron ding impression na nagkikreate tayo na parang isang perception na kinakailangan bawat isang school ay may isang security guard o merong heightened security doon. So, may kikita na naman dyan. Sigurado ko yan. Siyempre, Mga yung mga security security agencies. Diba? Pero yun ho ba ang solusyon? Ang problema ko kasi namin dalawa ni Jay dito, wala kami mabasang study man lang. Galing sa pamantasan ng Pilipinas o kung anumang pamantasan yan sa Sociology Department o sa Psychiatry Department. No? Kasi may rason yan bakit naging ganun ng behavior. Correct. No? At yun ang dapat bigyan pansin ng ating mga legislator sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan. Na imbis na kaya kayo mag-iimbestiga dahil anong iimbestigahan nyo in the first place? Kompleto naman ho yung detalye na. Alam ng mga polis. Kung ano nangyari. Ngayon, kung palalaliman natin yan at sasabihin natin, kailangan pag-usapan natin na kailangan itaas yung age of responsibility. Bakit? At ito pa, di ba, sabi mo nga kanina, may nag-blame doon sa online gaming. No? Bakit sa palagay mo, kanino kayang interest yan para ma-lower yung ano? Alam niyo ba? Ito, hinala ko lang ho ito Baka naman ho yung mga casino owners, isa sila sa mga grupong nagpupush at nagpopondo para umingay itong issue ng pag-lower ng age of responsibility. Alam mo kung bakit? Bakit? Pag nilower mo yung age of responsibility, pwede kang gumawa ng isa pang batas na nagsasabi na bawal ang paggamit ng mga individual 10 years old down sa mga gadgets at mag-access ng social media. At kasama din yan yung access sa online gaming. Okay. Sa sugal. Sagal na may video. Kasi may mga ganun eh. Di ba?
Kasi ako, hindi ako naniniwala kung merong ang gobyerno pinupush yan for its own, hindi po. Alam naman ho nila na hindi magandang proposal yun na ibaba. Bakit? Una, pagka binaba po pagkakakitaan ng mga pulis yan. Yung mga magulang ng mga mahuhuli nilang mga bata. Ibabangketa lang nila yan. Correct. Ayan, ibabangketa nila. No? So, ikalawa po, tignan nyo naman ang spectacle niyan. Kung makakahuli ang mga pulis ng mga 10 years old, saan mo ipupunta yan pagkahuli? Saan? Siyempre, ikukulong mo. Ba't mo ikukulong yan kasama ng mga adult na Kriminal. So, gagawa ka pa na naman ng isa pang facility. Para sa rehabilitation nila. Siyempre, gagawa ka doon sa isang lugar. May- Di may kikitang contractor dyan. Kasi, magiging requirement na sa bawat LGU, sa bawat barangay na merong kulungan yung mga 10 years old. Kasi di ba, as I said, pag hinama mo yung ganon, di-service yun mismo sa suspect at dun sa kanyang mga pamilya, ihahalo mo sa mga totoong criminal, rapist, etc. No? At I'm sure congestion ang mangyayari dyan. Kasi mapipilitan yung mga polis na umuli ng mga delinquenting mga teenager. No? So, yan po. Para sa akin, ang solusyon dyan ay sistemiko. Pakita ko natin bilang mga adult na itong lipunang ating kinagagalawan ngayon at involved tayo in a major way, mapatino. Kasi sa palagi mo, anong utak ng mga estudyanteng namaril doon? Pag namaril ako, absuelto naman ako No? Pero hindi siya sinabi kung bakit siya absuelto. Absuelto ko dahil I'm a teenager. Maaari, gano'n na nasa isip niya. Pero maaaring nakikita rin niya na may mga adult na napakagdaring na ng kasamaang ginawa, pero wala pa rin accountability. Kalaya pa rin. Oo. Yan po yung perception ng kawalang accountability dito sa Pilipinas napapansin nun ng ating mga bata yan, mga anak at mga apo. No? Ano mangyayari sa kanila? Magpo-form ng perception na lugar pala ito ng impunity. Kaya kahit bumaril ako ng kahit na sino, ilan, etc., walang mangyayari sa akin kasi kung may pera ako, daling kong takasan yan. Kung wala naman akong pera, makikinabang pa rin ako kung ano nila. So, ayan po mga kababayan, sana pag-isipan mismo ng ating Senado kung papatulan niyo yan, yung issue na yan. Pinakamaganda ay magbigay na lang ho kayo ng encouragement sa sociologists at sa mga psychiatrists para mapag-aralan natin state level wise ito pong nangyayari sa mga kabataan. No? Kasi sintomas yan, maaaring depressed na o kaya yung kanyang anger at anxiety nasusupress. Kaya may mga nagsasabi na sa kabilang banda, biktima rin yung dalawang shooter na yan. Correct. Biktima sila ng isang sistema of impunity. No? So, kasi kung ang sistema natin parent equal, halimbawa, at ang bawat lahat nag-a-abide dun sa tinatawag na accountability, nakikita ng mga bata na yung mga nagkasala, napaparusahan agad, hindi pupunta sa utak nila na kumuha ng baril at mamaril, no? Hindi sila magkakaroon ng gano'n lakas ng loob. Maraming may lakas ng loob dahil kaya mo naman lusutan ng kaso dito sa Pilipinas So, kung gano'n ang perception ng mga bata, nakakatakot po yun. So, ikatlo namin yung proposal ni Jay, ipalakasin ng DepEd mismo yung mga mekanismo para ma-lower o ma-manage maigi yung mental health ng mga estudyante. So, yun. Ikaw ba may anak ka? Meron. Pero yung anak mo ba, sa palagay mo, kukuha ng baril yun at babarilin niya yung nabubuli sa kanya? Hindi naman. Hindi siguro. Wala naman kayong baril Ano ba? Hindi, ano ba kung meron ka? Pinakita mo sa kukunin kaya na anak ba?
Hindi, ano yan eh, kumbaga nasa magulang nga yan eh. Di ba? Kung matino yung pagpapalaki mo, yung consistent yung guidance mo sa anak mo, Pati ako, hindi ako naniniwala may pattern na ho ng violence sa mga schools. Hindi ako naniniwala isolated dyan. case talaga yan. Isolated case yan. Pero pinalalaki. Para matabunan, May mga may ibang natabunan issue, di ba? Yung paghahabol kay... Kita nyo, dahil dyan, natabunan yung... Hindi na tayo interesado kung nasaan yung isang Bato. magnanakaw. Si Hindi pa yun. Yung pa si Saldico. Oo. O, di ba? Wala na nakakaalam mo. No? Mukhang tumahimik. No? At iba pang mga issue. Ateneo, mukhang parang na ano rin, di ba? Diyan natabunan. Natabunan. At ang dami. Tinatabunan nitong issue nito ng pagbamaril. At purposeful yan, ha? Kasi bilang matagal na ako sa komunikasyon, observe ko merong unseen hand na nagpapalaki niyan. At kung meron yun, ano kaya ang interest nito? Sinabi ko na kanina, di ba? Pag nilower mo, ang daming gagawing infrastructural yan. Kulungan ng mga juvenile, tataas yan, dapat meron. So, tapos yung mga online games na kahit walang pusta, pagbabawal yan because of the perception na sila ay nakaka-impluensya. No? Kasi pag pinagbawal yung online games, saan naman pupunta yung mga bata? Tama. Saan pupunta yung mga bata? Oh. May ano nga ang DepEd na, yung ibang schools o DepEd yata na pinagbabawal ng cellphone sa loob ng school. Ganun. Isang ano nila. Pero ako nakikita ko parang hindi yun ang solusyon eh. Hindi talaga. Yung solusyon kasi ang technology, di ba, kailangan na yun ngayon eh. Ang solusyon, gumawa tayo ng isang lipunan na yung mga government official na nagnanakaw, mapaparusahan agad. Kung sino yung babalik sa mga batas ng lipunan ito, yung napaparusahan agad. Ganon. Kasi it will be a deterrent to anybody, whether young or old, na gumawa ng krimen dahil alam niya na at the end of it, meron siyang kahantungan. Sa ngayon, mga magnanakaw na malalaki, nakakatakas nga. Di ba? So, yun po mga kababayan. Wala ako sa edad yan. No? So, antabayanan pa rin ho natin yung magaganap dyan sa issue na yan. Ricky Rivera po. Jay Halbuna po. Maraming salamat. Maraming salamat.